Hi guys! For today, mag-Q&A tayo kasi nung last time na nag-vlog ako about sa pagbati ko ng birthday ni Kuya Ryan, tinanong ko kayo kung ano yung mga tanong ninyo about kay Kuya Ryan na pwede kong sagutin. So ngayon, pumili ako ng mga ilang tanong na kaya kong sagutin. Kaya ito, simulan na natin. Ang unang tanong ay ilang taon na si Kuya Ryan? So si Kuya Ryan po ay 45 years old na, pero hindi halata, di ba? Mukha na siyang 55. Charing. Hindi mo kang bata si Kuya Ryan. Actually, napagkakamalan nga kami na magka-age, pero 8 years yung gap namin, di ba? So, ito naman ang tanong ni Asibal Marge. Nung nag-graduate po ba si Sir Rai ay may honor sa college? Yes, actually, si Kuya Ryan, gumraduate siya sa SLSU sa Lucban, Quezon na cum laude. Bachelor of Science in Accountancy po siya. And yun yung naging inspiration ko para maging accountant din. Kwento ko lang, alam nyo guys, si Kuya Ryan, sobrang nag-excel yan sa school. As in, kilala siya ng mga professor. Tapos, nung nag-apply ako ng accountancy course doon sa same school, sinabihan ako ng isang professor doon na, oh, yung kuya kapatid mo, magaling dito yan ha, baka ikaw hindi ka umabot ng isang SEM. So, na-pressure ako, nakaka-pressure kasi nga, siyempre si Kuya Ryan, ang taas-taas ng level niya. Pero doon sa tanong mo kung gumraduate ba siya ng may honor, yes, graduate po siya as cum laude. Next question naman natin ay from Limhoko Arquilio Alien. Hello Rapi B, my question is, sa inyong magkakapatid, may nakaaway na po ba si Habi Rai, isa sa inyong anim? Sana mapansin po. Hindi naman po maiiwasan sa magkakapatid na hindi kami mag-away-away or magkatampuhan. Actually, wala naman pong perfect na family. I'm pretty sure na lahat tayo magkakapatid nagkaaway-away or nagkatampuhan at some point. Tapos yung tampuhan, nare-resolve naman po kaagad namin yun. Parang overtime, parang palilipasin na yung init ng ulo, and then eventually magbabati din. Parang nangingibabaw pa rin yung pagmamahal over dun sa tampo or dun sa galit. So, yun po yung isa sa mga proud ako sa aming magkakapatid. Next question naman natin ay from Helen Magana. Ito, gusto ko tong question na to. Ano ang pinaka-gift mo na natanggap kay Sir Rai na pinaka-gusto mo, Sir Rafi? Actually, maraming gift na binigay na sa akin si Kuya Ryan. Dami niyang material na binigay sa akin. Kahit nga itong cellphone na gamit ko, galing to kay Kuya Ryan eh. Gift niya sa akin to bago ko pumunta ng Guernsey. Anyway, yung tanong, yung pinakang gusto ko kay Kuya Ryan na gift sa akin is nung nag-travel kami sa Boracay. Alam nyo guys, nung time na yon, December kasi yon, naka-receive si Kuya Ryan ng bonus sa kanyang company. Tapos, yung pera na yon, instead na parang gamitin na lang niya para sa sarili niya, pambayad ng kung mayroon siyang kailangan bayaran, kung utang, or may gusto siyang bilhin. But instead, yung bonus na yon, shinare niya sa aming family. Sinabi niya na pag-trip tayo, na parang lumabas tayo ng Luzon. So, napag-isipan namin na parang napag-agrihan namin na mag-travel kami sa Boracay. Kasi pandemic pa noon eh, 2022 pa noon. So medyo mahigpit pa. Kaya hindi kami makapag-international. Kaya Boracay na lang yung pinili namin. Tapos, nung nag-Boracay kami, halos buong family nandoon. Meron lang hindi nakasama kasi nga may mga requirements, yung mga certificate, diba? Anyway, yon, isa sa pinakang gusto kong gift na binigay sa akin ni Kuya Ryan nun is yung nag-travel kami sa Boracay. Kasi gift niya yun sa akin kasi malapit na akong umalis ng Pilipinas nung papunta ng Guernsey. Sabi niya, mas maganda magkaroon tayo ng bonding. At ayun, sobrang happy ako nung time na yun kasi nakaband ko yung buong family ko. Nagkaroon kami ng magandang memories doon. At talagang ang dami niyang ginastos doon. Actually, isa sa mga ginastos na doon niya yung hotel. At hindi lang putyo-putyong hotel yung pinili niya. Sabi niya, mag-hotel tayo na maganda. Gusto ko maganda experience natin doon. Pinili niya yung Henan Crystal. Kaya, ang bongga talaga nun. Isa yung sa pinakang gusto ko na binigay niya sa akin. Yung next question naman natin ay from Mads. Hi Rapi B, my question is, what has been your most memorable moment with your Kuya Rai? I hope you notice my question if possible. I'd also love a shout out in one of your vlogs. Thank you and more power to your channel. So, hi Mads. So, yung question niya, ang sagot ko doon ay, yung memorable ko is nung board exam ako kasi umiiyak talaga ako sa kuya ko noon kasi sinabi ko sa kanya na parang hindi yata ako papasa, parang hindi ko kaya. Actually, ginagawa niya, busy yung kuya ko noon kasi syempre nagtatrabaho din siya. Magmi-make siya ng time talaga ng weekend or ng weekdays para puntahan ako doon sa boarding house, sabihin niya, o magkita tayo dito somewhere, tapos ititreat niya ako ng lunch or ng dinner, tapos bibigyan niya ako, tatalakan niya ako ng mga kung ano-ano na parang, ano ba, mag-aral ka lang, kung hindi ka pumasa, okay lang yan, magtatry na lang ulit tayo, basta try mo lang yung best mo, ganyan-ganyan. So binibigyan
binibigyan niya lagi ako ng mga words of encouragement, lalo nung time na parang down na down ako kasi mahirap talaga, lalo na nung time ko na kabado talaga ako nung magte-take ako ng board exam. And dahil sa pagga-guide niya na marami siyang mga, sabi niya, walang problema sa pera, parang kung kailangan mong bumili ng kung ano man libro, kung kailangan mong kumain ng masarap para i-treat yung sarili mo, binibigyan niya ako ng extra allowance noon. So, ganun ka-supportive yung kuya ko noon. Kaya yun, isa yun sa mga memories ko na hindi mawawala kay Kuya Ryan. Tapos, yung last question naman natin ay galing kay Bullet Reels. Hi, Sir Rapi B. Question ko po for David and Rai or Sir Ryan Tan. Taga Quezon Province din po ako. Pag Bilao, Quezon po kami. Ask ko lang po, what is the most special trait ng brother mo that inspire you most and that can be inspires the whole Quezon LGBTQIA plus community and the rest of the world? Grabe naman, para naman pang Miss Universe tong tanong ni Bullet. Siguro yung isa sa mga gusto kong trait ni Kuya Ryan ay yung kindness niya. Kasi yung kuya ko, yung pagiging mabuting tao niya, hindi lang niya pinapakita sa mga pamilya niya, sa kaibigan niya, kundi sa lahat ng taong nakikilala niya or namimit niya. Kung ano man ang estado mo sa buhay, kung mayaman or mahirap, wala sa kanya yon, hindi niya tinitingnan yon, ititreat ka niya ng same respect and same kindness na binibigay niya sa lahat. Alam nyo guys, isa yung sa mga natutunan ko sa kuya ko na yung pagiging mabuti ay libre lang, kaya ibigay mo siya kung kaya mong mabigay yon. At hindi mo kailangan maging mayaman, maging sikat, magkaroon ng maraming pera para lang maging mabuti. Alam nyo guys, hindi lang LGBTQIA community ang pwede niyang ma-inspire, kundi kahit sino, diba? Kasi ang pagiging mabuti, wala yang pinipiling edad, kasarian, kahit sino yan. At hindi mo namamalayan guys, yung pagiging mabuti mo sa isang tao, nakakapagpagaan ka pala ng loob. Kaya ayun, isa yun sa mga katangian ng kuya ko na sobrang proud ako. So ayun guys, yun na po lahat ng ating mga Q&A and thank you po sa mga nag-participate, sa mga nagtanong, and sana po na marami kayong natutunan about kay Kuya Ryan. And maraming salamat po sa lahat ng well wishes at sa lahat ng bumati sa kuya ko. Maraming salamat po. So please continue supporting me at saka yung buong Habibi fam. Maraming salamat po ulit. Bye bye po!